Ayun, medyo mahirap yan, ano? Magulo. Di ba? Anong kinalaman ng cable car? Anong kinalaman ng Skyway doon sa ginagawa ko? Di ba? Kaya pagtatanong ko sa inyo, anong naisip niyo yan? Nasa Maynila ka, Sir Nurse. Pero marami Skyway doon. Putang Alabang, may Skyway doon eh. Di ba? Anong ibig sabihin doon? Nasa airport ka, Sir Nurse, kasi may ano dyan, Skyway. Putang galing sa Old Terminal, punta doon sa New Terminal. Terminal 3, may Skyway dyan eh. Di ba? Pero dyan, ang Skyway na yan, sinasabi tinutukoy dyan, ng Diyos, yung teknolohiya. Sa mga bagong teknolohiya, dito ninyo makikita, dito ninyo matuklasan ang matibay at katibayan ng kung paniniwala. Yun yung Skyway. Kita yung posting maliliit. Ibig sabihin, maliit siya. Yung humahawak doon sa kalsada na nasa taas. Maliit ang poste. Ibig sabihin, matibay. Cable car. Ibig sabihin, mga gamit ng teknolohiya na mga satellite, mga cable, yun. Ngayon, anong meron dyan? Ito yung mga ginagawa natin ito sa Facebook, sa lahat ng social media, yung mga AI video. Dapat dito makikita ninyo. Para yung mga naliligaw, tulad ng mga pinsan ko, kapatid ko, isa sa Lina, naliligaw yan. Bakit? Nasirang ko ng maraming beses yan. Nakasama ko na sa krusada. Nagpatuloy pa rin siya sa sa simbahan niya. Kahit kasir man siguro siya sa treasurer pala. Treasurer siya sa simbahan. Ngayon, nagpatuloy siya. Nakita na niya yung kapatid niya mismo. Ako, may kayang gawin. Makita ng kasalanan ng tao doon sa lugar nila. May mga ginamot ako doon. Nakasaksi siya na gumaling. Tawag lang. Diyan sa krusada ko, nasaksihan niya na maraming ng testimony na gumaling. Sabi nga niya, yun ang namulatan daw niya, ipatuloy niya. Yun na, kanya-kanya tayong kaligtasan. Yun yung sabi ko nga sa inyo na pag namulat kayo ng magulang yung magnanakaw, alam na yung masama, magnakaw na rin kayo kasi yun ang namulatan ninyo. Yun yung mentality ng mga tao na sarado. Sinasabi ng kapatid ko na ayun na namulatan ko doon na rin ako mamatay. Yun nga. Yun na mulatan mo, ipatuloy mo. Dahil sa impyerno ang abutin ninyo. Ito yun. Kapatid ko tinitira, binabanatan ko yan. Wala akong pinipili. Basta mensahe ng Diyos yan. Mensahe talaga yan. Ngayon, yung mga tiyuhin ko, pinsan kong buo, yung kasabi ko sa inyo, sa dami-dami kong pinsan, mga tiyuhin tiyahin ko, 16 sila, walang iisang naniwala. Tagal ko na sinasabi to sa mga sharing. Ang naniwala sa pinsan ko, sila sinang Sario lang. Klima. Pamilya nila pang 4th degree na. So, nasaan yung mga tiyahin-tiyuhin ko, mga pinsang buo ko? Ang dami nila. Wala. So sila yung naliligaw. Sila yung nakikita kong nasa usok ng na swimming pool, nakita ko na hot spring. Nasaan ang impyerno? Di ba? Hinahanap ko yung kapatid ko. Busis lang, di ko makita. Kasi ang impyerno nasa ilalim ng lupa. Di ba? Di nyo makikita talaga nasa ilalim ng lupa ang impyerno. Ito yung naliligaw sila. Kasi nga, doon sa maling turo, mayroon na nga paalala ang Diyos, pinatunayan ng Diyos na totoo talaga akong ginamit, totoo akong nagsiwalat sa katotohanan, tungo sa kaligtasan, pero hindi nila kayang paniwalaan. Talagang natili sila sa sarili nilang paniniwala na alam nilang tama. Ako ngayon yung sinasabing false prophet na ako na nga yung may kayang gawin na may backup ang Diyos, patunay na may Diyos talaga na sa likod ko. So ngayon, dahil ipinipilit yung sa inyo kayo tama, ay din, kayo din ang mapapahamak. Kaya
andyan ang impyerno naghihintay sa inyo pagdating sa panahon na lumikas na kayo sa mundo ng mga buhay. So yan, sabi ko nga rin sa inyo, na-share ko sa inyo, ang papa ko mismo, pinakita na nasa impyerno. Kaya hindi ako nalungkot. Bakit? Sila may gawa nun eh. Di ba? Kung may impyerno kayo, kayo yun. Ano man ang gagawin ninyo, gawin ninyo. Hindi naman ako ang mapunta sa impyerno, kayo naman eh. Sundin ninyo kung anong gusto ninyo. Gawin ninyo kung anong gusto ninyo gawin. Yung sabi ko, kanya-kanya tayo ng kaligtasan. Then, kung ano yung palagay ninyo nga, yun na makapagligtas sa inyo, patuloy ninyo. Pero walang kaligtasan doon. Maniwala kayo. Dahil ang paniniwalang namulatan ninyo, nangagaling sa pare at pastor ninyo, na walang backup ng Diyos at walang patunay, wala tayong makitang may kaligtasan. Kung hindi, puro kapahamakan. Ipatuloy ninyo kasi sayang naman din ang impyerno pag wala kayo. Pag lahat patawarin ng Diyos, tulad ng paniniwala ninyo, na sinasabi ninyo, sinaturo ng mga pare at pastor ninyo, ang sabi, ang lahat ng nakasala ay patawarin ng Diyos, taos pusong nagsisi at ng bago. O di ba? So, lahat ng tao, pag malapit na mamatay, taos pusong nagbago o nagsisi. Kasi pag nanghihingalo ng tao, nandyan yung santalana, nandyan yung taos pusong taimti na nagdasal, taimti na nagsasabing, patawarin mo na ako, Panginoon. Kasi, segundo na lang, mamatay. Talagang nandoon na yung taos pusong taimti na panalangin at pakiusap sa Diyos na patawarin. Di ba? Diyan kayo nakakamali. Bakit? Nandiyan sa mensahe ng Diyos at yun ang paniniwala ko eh. Ang sinabi ng Diyos, ngayon mula ako naalala kung kailan nahirapan ka na. 6 na oras na 20 minutos ang natitira sa iyo. Di ba? Ibig sabihin ng Diyos doon, wala na. Hindi mo na magawa at hindi mo na maipakita yung gusto ng Diyos sa iyo na gawin mo para makita niya nagbago ka at nagsisi ka. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Ha? Na pagbabago, pagsisisi, na dito sa buhay pa tayo. Hindi sa panahon naghihingalo ka na. Wala na. Ngayon, pag lahat pala na ipatawarin na Diyos, pag naghihingalo kayo, pasantala na kayo, patawarin pala kayo ng Diyos yan, ayon sa paniwala ninyo at napasa na dagdag pa yung padasal, pamisa na patawarin pala kayo. Di nagmukhang katawa-tawa ang Diyos. Bakit? Lahat pala patawarin niya eh. Ayon sa paniwala ninyo, ang lahat ng nakakasala ay patawarin ng Diyos. Dahil ang Diyos ang pag-ibig. O, di ba? Malino yan. Ngayon, hindi kayo nagtaka, bakit tinuturo ng mga pare at pastor ninyo na may impyerno? Patawarin naman pala lahat eh. Di ba? Sino ang ipapasok ng Diyos sa impyerno? Ipatawarin naman pala lahat. Dahil sa pag-ibig na sinasabi ninyo. Oo, tama, patawarin niya kasi pag-ibig ang Diyos. Bakit nagturo naman kayo ng impyerno? Bakit may impyerno inilaan ng Diyos na tao? Ibig sabihin, hindi lahat patawarin. Kasi may impyerno siyang inilaan eh. Totoo ang Diyos ang pag-ibig. Pero, umiibig siya sa mga taong umiibig din sa Kanya. Ngayon, nagmukha siyang katawa-tawa dahil handa siya ng impyerno, nawala naman pala siyang ipasok. Dahil patawarin pala niya lahat. So, ibig sabihin, hindi totoo. Hindi totoo ang patawarin niya lahat. Kasi nandoon sa lahat sa sinasabi ng Diyos eh. Ngayon mula ako naalala kung kailan nahirapan ka na. 6 na oras na lang, 20 minutos na natitira sa iyo. So, ibig sabihin, hindi ka patawarin ng Diyos. Papapahama ka na. Dagdag pa yung sinabi ng Diyos na saan ang pagbabago at pagsisisi ng isang tao samantalang ulit ng mga bagay na ayaw ko. O dito yun mapasok yung paniniwala, pagbabago, pagsisisi. Ibig sabihin gawa, nasa gawa talaga. Pag alam mong mali, huwag mo nang ulitin.
Humingi ka ng kapatawaran ngayon, mamaya, bukas, uulitin mo na naman. Kasi napatawad ka na kahapon. Ang Diyos hindi parang sinto-sinto. Ngayon, patawarin ka. Bukas, gagawa ka. Patawarin ka na naman uli. Hindi ganun ang Diyos. Pag humingi ka ng kapatawaran, itigil mo na. Habang buhay ka pa, ipakita mo sa Diyos na ginawa mo na yung gusto ng Diyos. At huwag mo nang ulitin. Dahil nakikita ng Diyos yun habang buhay ka na ginawa mo, automatic, burado yan. Pag namatay ka, pag tanong ng Diyos sa'yo, alalahanin mo ang nakaraan mo. Doon ka mangumpisal. At doon mo masabi na wala ka nang nagawa kasi binura ng Diyos ang mga kasalanan mo. Dahil nakita ng Diyos na habang buhay ka pa, ginawa mo na ang mga bagay na alinsunod sa gusto niya. Kaya binura na niya yung mga kasalanan mo nagawa kasi wala na siyang nakikita. Na inulit mo pa ang mga bagay na ayaw niya. Napakalinaw yan. Pag hindi nyo pa yan matindihan, may problema na kayo sa pag-iisip. Iulit na natin ng maraming bisis. Pag hindi pa ninyo na makuha yan, pumunta na kayo sa malapit na doktor na malapit sa inyo. Magpasuri kayo sa utak ninyo. Tsak, may makikita ang Diyos sa inyo. O sa doktor makikita sa inyo. Napakalinaw yan. Nang turo ng mga pare at pastor ninyo ay puro kasinungalingan. Puro pera lang ang nakaakibat niyan. Puro pera ang nakalakip dyan. Ngayon, sasabihin ninyo, kayo ang tama. Meron nga, utak ang tama sa inyo. So, yun lang. Magandang umaga. Thank you, Brother Nars.